Susunod yan, kakabit na namin yung mga railings. Tapos ganyan lang ho talaga yung hagdan niya. Kasi ang palalabasin lang naman namin dyan ay aesthetic lang talaga siya. Bakit nga ba ganito yung ginawa namin? So, finalization na kami dito sa mga susunod na araw. Tinatapos lang naman na yung preparation nito. Medyo mabusisi tayo pagdating sa mga varnish, mga kamastana. Ready tayo ng table saw. Nagamitin niya Mabi. Nakapulala na siya sa lamesa. Okay, shoutout ulit. Tinko. Dito tayo sa branch nila dito sa Bangpa. So, nandito tayo ngayon sa Aritaw project natin. Tignan nyo, napakalaki ng siwang. So yan, nahabol pa lang namin hanggang ngayon. Yeah. Actually, hindi basta-basta magkakaroon ng solusyon yung mga ganito pag scout. So yun nga po yung napagtanto ko dito. Ayan o. Kaya pala sabi ko parang mali yung kisame nung pinaka-high ceiling niya. Siyempre, hindi natin papalampasin niya yung araw na to. Dahil sa may mga nagbibigay naman, ay i-share natin mga kumasta. So ayan o, dito tayo sa Solano. Ayun o, may nakakuha na. Ang pampers ni Ubing Tumas. Magandang araw. Balik tayo ng Aritaw. Magde-deliver ng mga tiles. Ayan. Para sa TNB. Tapos pupunta sila Mabi para sa cabinet works. So tara. Magre-resume pala. Bali, gagawin na rin natin ito para sa ceiling solution. Ito yung unit 1 o kay unit 2 naman. So, baka nyo yan. Ito naman. So, itong mga wood planks natin, ito po ay oversize, 130 by 130 cm. Ito naman, 130 by 30 cm. Simple lang. Yung kapal nito 5 cm, usually yan yung ginagamit ko para sa wood planks. Tingnan natin dito sa taas, saktong step, saktong apak. Hindi masakit sa tuhod na paglalakad. Yan yung hagdan natin. Dito naman naglalagay na rin tayo ng mga panel door. So panel door na walang hambato, kundi konkreto. Ayan. So, ito naman aluminum, and maglalagay na rin tayo ng mga para sa TNB natin, water closet. Ganda ng mga ginawa ng tropa dito. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ko naman po kakayanin ang lahat ng to, hindi dahil sa tropa. So, susunod yan, kakabit na namin yung mga railings. Tapos ganyan lang ho talaga yung hagdan niya. Kasi ang palalabasin lang naman namin dyan ay aesthetic lang talaga siya. Yan ang gusto ng ating kliyente, aesthetic lang talaga. So ganun din yung mga cabinet natin, napakasimple lang ng cabinet natin. So, tinatanungan ng isang follower, bakit daw ganito yung pagkakagawa ng mga cabinet natin, bakit daw ang lilit ng mga doors niya. Bakit nga ba ganito yung ginawa namin? Isipin natin maigi kung buo po yan. Yan ang magiging door niya. So napakalaki na. Makakalas ka nga dun sa hinges, pero di nyo ba alam, mas marami kang magagasta din na hinges naman kung sakaling masisira kasi kada palit niyan kasi mabigat pag buo. Kaya 60 or 65. Kaya yan yung hati na ginawa. Finalization na kami dito sa mga susunod na araw. Tinatapos lang naman na yung preparation nito. Medyo mabusisi tayo pagdating sa mga varnish, mga kamastana. Hindi siya yung varnish lang na nakikita mo na parang normal lang na varnish. Gusto ko palabasin natin yung haspe kung natural lang talaga siya. Kasi ang mga wood, nagbabago yung kulay niyan, texture niya kapag tumatagal. Ito, ayusin natin yan. So gaya dun sa kabilang unit, yung unit 2, ganun din. So abangan nyo ito pagka nalinisan lahat na. Napakasimple lang. Lalo lang kapag naayos na.
table saw. Gagamitin niya Mabi. Eh, nakapulala na siya sa lamesa. Okay, shoutout ulit. Inko. Dito tayo sa branch nila dito sa Bangpa. So, nandito tayo ngayon sa Aritaw project natin sa day 2. So, ito na yung isang problema pala na akala ko madali lang solusyonan pero nakakabigay ng maraming oras para sa amin ngayon. So, napagtanto ko kaya pala nabanggit ni Say sa akin na kinuha niya yung idea dun sa kisame na to. So, hindi lamang sa design. Pero meron kasi akong isang content, usually dalawa ata na project ko yun eh. Hindi ako nagkakamali. Nagkaroon na kasi ako ng mga projects, mga kamusta na yung high ceiling natin ay direct sa slab. Oh, slab. Tunog ng board. Yan ang tunog ng board. Slab. Solid na konkreto po yan. Kaya pala nagtataka ako bakit naka-expose tong electrical niya. Tingnan nyo, napakalaki ng siwang. So yan, nahabol pa lang namin hanggang ngayon. Yan. Ayan o, ayos dito. Pero dito, laki ng lubog. O ngayon, mga kamusta? Paano ang solusyon namin sa ganito? Actually, hindi basta-basta magkakaroon ng solusyon yung mga ganito pag slab. Kasi ang slab, pag hindi maganda yung pagkakalagay ng mga forma natin, it's either tubular, 2x3 or 2x2 na wood. Ngayon, sitwasyon dito, kung hindi maganda yung pagkakaporma, hindi rin maganda yung pagkakabuhos niya pagka binaklastan. So yun nga po yung napagtanto ko dito. Ayan o. Kaya pala sabi ko parang mali yung kisame nung pinaka-high ceiling niya kasi lubog-lubog. Kasi yan, pag natamaan ng ilaw to, makikita mo yung lumulundo-lundo na ganyan. So yun yung isang napag-alaman namin dito na problema. So sa ngayon, kita nyo, napakakapal. Medyo mahirap yung sitwasyon na ganito, pero challenging. Napakaganda rin pag natapos. Yung sa materials lang naman, ay okay naman ako doon. Wala naman akong magiging problema kasi kaya naman namin diskartehan to. Hindi naman bababa yung quality niya, kundi mas magiging maganda pa yung quality nito kasi syempre, habulin na namin kung ano yung problema. Yung mga ganito, pagka slab yung kisame nyo, high ceiling nyo mga kamasta, may mga paraan kasi ako para kung sakali magkakaroon kayo ng mga kagaya nito na slab na ho siya tapos lalagyan mo na lang siya ng cove. Ang pinakamainan yan, grinder tapos babatakan. So yun yung mga ginawa ko dun sa isang proyekto ko. Actually dalawa. Dun sa Roas 3 pala, tapos maghahabag. Pero makikita nyo walang mga lundo-lundo yun mga kamas. Kasi sabi ko nga, kung hindi maganda mga pagpoporma noon, tapos pag tinanggal na yung mga forma niya, yung plywood, either plywood o kaya pinolik board, o kaya yung mga PVC board na ginagamit para sa pag-slab, ay yun na yung magiging problema. So sa ngayon, yung problema na yan mga kamasta, ay kaya naman po nating solusyonan. Actually, grenade na ho namin yan. Ito. Ayan, dinaanan ng grinder yan. Yan. So nagbabawas kami ng kaunti. Wag lang titik-tikan, no? Yung kumbaga hapyawan lang natin para maalis lang yung mga bukol-bukol. Gagawin pa rin natin yung pinaka-the best na kailangan natin gawin dito para mapanatili natin na maayos yung trabaho natin. Gamit namin dito, dahil ito ay cement board mga kamasta, ang gamit namin dun sa may mga pati ay yung patching compound at saka yung masonry pati. Ito siya. Kaya nga tinatanong ng isang follower natin, ayan, masonry pati po yan. So para kapit na kapit yung dun sa may konkreto natin. So it's either gypsum board o kaya naman cement board. Isa lang din yung ginagawa namin dyan. So tingnan natin kung paano yung paraan. Kagaya ng nakalubog kanina, kung paano natin siya ina-apply pagdating sa ganito. Tapos may isa pa kaming ginagamit para sigurado na hindi siya magbibitak-bitak. Kasi kung makapal kasi yung masilya mo ay magbibitak-bitak na ho yan. Ayan, so gamit yung mixing machine natin. Ayan, hinahaluan natin ang patching compound. Yan ang gagawin natin. Ayan. Tingnan natin kung paano mga kamasta para yung hindi siya basta-basta nagbibitak, hindi siya basta-basta magkrak-krak kung sakali po. So, ang
ginagawa namin pagka ganito, pinopondohan muna namin. So, lalagyan namin ng gasa para hindi siya nagbibitak-bitak. So, patungan natin ulit. Habulin natin ulit kasi nga ang problema dito pagka hindi yan nahabol, ayan, kagaya na itong laki, oh. Lalagyan lang natin yan. So yun lang yung ginagawa namin, ginagasahin namin para sigurado po na hindi siya mag-crack-crack, hindi siya magbibitak. So actually medyo mahihirap pagka ganito, mga kamusta, yung pagka naghahabol tayo. Kasi nga kagaya nito, ayan, naka-ausli na naman to, ito naka-lubog na naman. So sa ibang parte ganun din, yun, oh. Kita mo yun. So yun yung mga sitwasyon pagka slab, yun yung disadvantage niya. Pero dapat yan, kapag kabalak nyo talaga na diretso na po sa slab, ay pwede nyo pong i-treat ng grinder, pwede nyo pong habulin muna ng masilyan bago kayo magkisame. So yun po yung paraan namin doon. Dito kasi syempre, sabi nga ni Sir, kinuha niya lang yung idea sa atin. Yung proseso, doon na may konting pagkakamali. Pero okay lang din naman. Kaya nga tayo nandito ngayon para maayos at mawala yung problema. Yun lang naman yun. So for now, merienda muna tayo. At, para may lakas yung mga tropa. Okay, so tara. At magtatanim tayo ngayon. Siyempre, hindi natin papalampasin niya yung araw na to. Dahil sa may mga nagbibigay naman, ay i-share natin mga kamasta. So ayan, dito tayo sa Solano. Para sa mga kamasta natin. Ayan, Solano. Yun, ayun. Hanapin nyo na lang mga kamasta, no? Ayun, nandun ako. So good luck sa inyo lahat. Ayun, may nakakuha na. Thank you, boss. Pampers ni Ubing ko, boss. Thank you. Pangalan. Ron po, Ron. Ayun, nakashoutout kayo naman sa lahat. Bilis, ha? Nakaabang kami sa inyo, sir. Saan? Ayun to. Mayumpong pa lang kami, sir. Nakaabang na kami talaga. Nakuha na. Thank you, sir. Thank you, sir.